Isang nakakagulat na prediksyon ng isang kilalang personalidad. May malaki gulo na mangyayari sa Pilipinas. Lalo na sa ngayon na marami na ang mamayang Pilipino ang nagalit sa PBBM administrasyon, kaya nabahala ang isang kilalang personalidad sa darating na maaring sumiklab ang hindi mapigilang malaking gulo. Kung ito raw ating Pangulong Bongbong Marcos, ay patuloy na makinig sa bumubulong. At sino kaya ang taong sinasabing bumubulong sa ating Pangulong PBBM? Kung ano ang inyong komento dito sa bumubulong, paki-comment na lang sa comment section sa ibaba ng video, ato na ang buong video, ating panoorin at huwag kalimutang mag-like mga kaibigan. So, dahil New Year po sa atin, ano ba ang tingin natin na hinaharap ni na PBBM, ni Inday Sara Duterte at ng sambayan ng Pilipino? Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang nagpapatuloy po ang masalimuot na politika. Now, kung kayo po'y naniniwala sa feng shui, ang feng shui ni PBBM hindi po mabuti. It will be the worst period for his life. Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life is second quarter of next year of 2024. So hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita kong mga pangyayari, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM, lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC, abay tingin ko magagalit ang sambayan ng Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPRRD at saka kay Inday Sara, natural, gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po yung nangyari, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction, itong first quarter, magdi-deny si PBBM na meron siyang kinalaman dun sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka dun sa katunayan na gaya ng National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone, kinakailangan para maging batas concurrent resolution ng Senado, ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamara de Representante, yan ang gagamiting legal na basihan ngayon ng DOJ, gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na House Resolution. Kasi bagamat walang bisa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabatas sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi-deny-deny hanggang gagalawang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at isoserve yan, baka hindi lang kay FPRRD, kung hindi kay BP Sara na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko, kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD, ay nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong bit, ibato nila kay Inday Sara, yes, bumaba ng bahagya ang trust at popularity rating ni Inday Sara, pero pinakamataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po, no? So sa tingin ko, magkakamali sila, no? Kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan. Aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan nito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig, natural, anong gagawin ng mag-ama? Ano nga lang man sabihin nilang, we love you, PBBM. Aalma at aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters, at syempre, hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng administrasyon. No? So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana
Ang aking pakiusap, naku, maalala sana ni PBBM kung paano paano sila naluklok sa kapangyarihan. Unang-una, nagbigay si Inday Sara, hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM, gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So sana, wag siya maniwala doon sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yang kinatatakot ni PBBM, di umano, na nagpaplano ng distab si FPRRD. Ulitin ko po, kapag nagkaroon ng distab, pagkaroon ng kudita, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin yan ni FPRRD. Dahil paboritong anak niya yon. Paano yan? Mawawalan ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay nako, hindi po yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng Vice President at tumakbo bilang presidente sa 2028. Hindi naman po importante sa kanya na mapaaga yung termino. So aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng huwag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kay PBBM na nagpaplano ng distab ang mga Duterte. Sa tingin ko po, wala talagang basihan yan. Mga kaibigan, ano kaya ang inyong mga komento dito sa prediction ni Attorney Harry Roque? Well, kung ako ang inyong tatanungin, malaki talaga ang tiyansang magyayari ang malaking gulo na sinasabi ni Attorney Roque, kung ito ating Pangulong PBBM ang manahimik lamang sa mga nangyayari ngayon sa bansa. Or baka nga ay talagang sinasadya ito ni PBBM na maging magkagulo tulad noong nangyari sa panahon ng Kaya Ama. At gagawin din niya ang ginawa ng kanyang ama na magdeklara ng martial law. Paki-comment na lang ang iyong komento mga kaibigan, at muli ako po ay magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking channel, at gayon man sa aking Facebook page. At kung nagustuhan po ninyo ang video, pakilik po, at maraming sa inyong lahat Luzon, Visayas, at Mindanao at sa ating mga ka-OFW. See you sa next upload ko. Happy New Year po sa lahat! May this new year bring many opportunities your way, to explore every joy of life, turning all your dreams into reality, all your efforts into great achievements. Happy New Year everyone!